Naitanong mo na ba sa sarili mo, ang kape na iniinom ko araw-araw, nakakatulong ba o nakakasama na sa aking kalusugan bilang senior? Maraming Pilipino ang hindi na makapagsimula ng araw ng walang kape. Ngunit hindi lahat ng kape ay ligtas o mainam para sa ating katawan, lalo na sa mga edad 60 pataas. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang labis na asukal, creamer at artificial additives sa instant coffee ay maaaring magdulot ng alta presyon, mataas na blood sugar at pamamaga ng kasukasuan. Sa Pilipinas, laganap ang mga 3-in-1 coffee brands na madaling bilhin sa sari-sari store, ngunit hindi lahat ay friendly para sa senior health. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 9 na karaniwang brand ng kape na dapat limitahan o iwasan ng mga senior, at sa huli ay ibabahagi rin natin ang 3 mas malusog na lokal na alternatibo na makakatulong sa mas mahabang buhay at mas malusog na katawan. Unang kape, Nescafe 3-in-1. Partikular ang Nescafe Original at Creamy White. Bagamat ito ay convenient at madaling ihanda, ito ay may mataas na asukal at creamer content na hindi mainam para sa mga senior. Ayon sa nutritional analysis ng instant coffee mixes, ang isang sachet ay maaring may 7 to 10 grams ng asukal na mabilis makapagtaas ng blood sugar. Para sa mga matatanda na may diabetes, hypertension o arthritis, ang madalas na pag-inom nito ay maaring magpalala ng inflammation sa katawan. Bukod dito, ang artificial creamer ay kadalasang may hydrogenated oils na hindi rin maganda sa puso. Kaya kahit ito ay default coffee ng maraming Pilipino, mahalagang limitahan ng pag-inom nito at piliin ang mas natural na kape kung nais mapanatili ang kalusugan ng mga kasukasuan at puso. Pangalawa, Kopiko Brown Coffee. Ang Kopiko Brown Coffee ay isa pang sikat na instant coffee sa Pilipinas na kilala sa matamis at creamy na lasa. Ngunit para sa mga senior, ito ay maaaring hindi ideal dahil sa mataas na sugar content at flavor enhancers. Ayon sa mga pag-aaral sa processed coffee drinks, ang regular na pag-inom ng matamis na kape ay maaaring mag-ambag sa weight gain, insulin resistance at joint inflammation. Ang mga senior na may arthritis ay maaaring makaranas ng mas matinding pananakit kapag madalas umiinom ng ganitong klase ng kape. Bukod pa rito, ang instant energy boost na dala nito ay pansamantala lamang at kadalasang sinusundan ng pagod. Kaya kahit ito ay paborito ng marami dahil sa lasa, mas mainam na bawasan ang pagkonsumo nito at lumipat sa mas natural na kape na walang labis na asukal at additives. Pangatlo, Great Taste White. Ang Great Taste White ay kilala sa sobrang creamy at matamis na profile, kaya't paborito ito ng maraming Pilipino. Ngunit para sa mga senior, ito ay isa sa mga dapat limitahan dahil sa mataas na sugar at non-dairy creamer content. Ayon sa nutrition experts, ang regular na pag-inom ng highly processed coffee mixes ay maaaring magdulot ng bloating, high cholesterol at pagbigat ng pakiramdam sa katawan. Ang sobrang tamis ay maaari ring makaapekto sa blood sugar control ng mga matatanda. Bagamat masarap at budget-friendly, hindi ito ang pinakamahusay na opsyon para sa pangmatagalang kalusugan. Mas mainam na piliin ang kape na may mas natural na sangkap at mas mababang glycemic load upang mapanatili ang energy ng hindi naaapektuan ang puso at kasukasuan ng mga senior. Pang-apat, Kopiko Blanca. Ang Kopiko Blanca ay isa sa pinakabentang white coffee sa bansa dahil sa creamy at milky taste nito. Gayunpaman, para sa mga senior, dapat itong inumin ng may pag-iingat. Ang mataas na sugar at creamer content nito ay maaring magpataas ng risk ng diabetes at hypertension. Ayon sa mga health guidelines, ang mga matatanda ay dapat umiwas sa daily intake ng sugary beverages upang mapanatili ang healthy blood circulation. Ang Kopiko Blanca ay nagbibigay ng instant satisfaction, ngunit hindi ito nagbibigay ng sustained health benefits. Sa halip, maaari itong magdulot ng energy crash pagkatapos inumin. Kaya kahit ito ay popular sa merkado, mas mainam pa rin na humanap ng alternatibong kape na mas natural at hindi heavily processed. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend na kung nang-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos.
Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, San Mig Coffee 3-in-1. Ang San Mig Coffee 3-in-1 na produkto ng San Miguel Corporation ay isa sa pinakasikat na instant coffee sa Pilipinas dahil sa abot-kayang presyo at madaling paghahanda. Marami itong variants tulad ng original, strong at sugar-free, kaya naaabot nito ang iba-ibang panlasa ng mga Pilipino. Gayunpaman, ang regular na 3-in-1 variant ay karaniwang may halong asukal, creamer at iba pang additives na maaaring hindi angkop para sa mga senior, lalo na sa may diabetes, hypertension o sakit sa puso. Ayon sa ilang pag-aaral, ang madalas na pag-inom ng processed coffee mixers ay maaaring magdulot ng pagtaas ng triglycerides at blood pressure kapag nasobrahan. Bagamat may sugar-free option na mas mainam kumpara sa regular, mahalaga pa rin ang tamang pag-inom at hindi ito gawing pang-araw-araw na bisyo. Mas mabuting piliin ang mas natural na kape tulad ng black coffee o lokal na barako na walang halong chemical o labis na asukal. Para sa mga nakakatanda, ang simpleng pagbabago sa uri ng kape ay maaaring makatulong sa mas maayos na kalusugan, mas kontroladong blood sugar at mas ligtas na pang-araw-araw na pamumuhay. Pang-anim, Blend 45. Ang Blend 45 ay isa sa mga pinakakilalang abot-kayang kape sa Pilipinas at madalas piliin dahil sa mura at madaling mabili sa mga sari-sari store. Ngunit sa kabila ng kasikatan nito, mahalagang maunawaan ng mga senior na tulad ng ibang 3-in-1 coffee mixes, ito ay karaniwang mataas sa asukal at may halong artificial creamer. Ang 7. Bonavita Coffee Mixes. Ang Bonavita Coffee Mixes ay madalas ipinapakilala bilang isang healthier alternative sa karaniwang 3-in-1 coffee, kaya maraming senior ang naaakit na subukan ito. Ngunit sa kabila ng ganitong marketing, mahalagang suriin ang label ng bawat variant dahil hindi lahat ng produkto nito ay tunay na mababa sa asukal o walang additives. Sa katunayan, ang ilang uri ay may taglay pa ring sugar at creamer na maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar levels lalo na sa mga may kondisyon tulad ng type 2 diabetes. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ang mga health claims sa packaging ay hindi palaging garantiya ng tunay na benepisyo sa kalusugan. Minsan, nagiging dahilan pa ito ng maling akala na ligtas itong inumin ng madalas. Para sa mga senior, mahalaga ang pagiging mapanuri. Basahin ang nutrition facts, tingnan ang sugar content at iwasan ang sobrang matatamis na timpla. Sa huli, kung ang layunin ay mas maayos na kalusugan, mas mainam ma rin ang simpleng black coffee o kape na walang halong asukal at artificial ingredients. Pang-8, UCC 3-in-1. Ang UCC 3-in-1 ay kilala sa mas premium na lasa kumpara sa ibang instant coffee, kaya madalas itong piliin ng mga mahilig sa mas malinamnam at balansing timpla. Ngulit sa kabila ng kalidad nito, mahalagang tandaan na ang kalitong uri ng kape ay karaniwang may halong asukal at creamer na maaaring hindi angkop para sa mga senior kung sosobra ang pang-inom. Ang kombinasyon ng caffeine, sugar at artificial creamers ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar na delikado lalo na sa may diabetes o pre-diabetic condition. Bukod dito, habang tumatanda, nagiging mas sensitibo ang katawan sa caffeine. Maaaring magresulta ito sa hirap sa pagtulog o insomnia, panginginig at heart palpitations, mga sintomas na hindi dapat baliwalain. Ayon sa ilang pag-aaral, ang sobrang caffeine intake sa matatanda ay maaaring makaapekto rin sa blood pressure at overall heart health. Kahit masarap at convenient ang UCC 3-in-1, hindi ito dapat gawing pangunahing inumin araw-araw. Mas mainam pa rin ang pag-inom ng mas natural na kape na walang halong asukal o cream o limitahan ang konsumo nito sa paminsan-minsan lamang para mapanatili ang mas maayos na kalusugan. Pang-9, generic sari-sari store coffee. Maraming generic o unbranded na 3-in-1 coffee na mabibili sa mga sari-sari store na tila praktikal dahil sa murang presyo, ngunit kadalasan ay kulang sa malinaw na impormasyon tungkol sa kanilang nilalaman. Para sa mga senior, ito ay isang seryosong panganib dahil hindi tiyak kung gaano kataas ang asukal, artificial flavoring o kimikal na halo sa bawat sachet.
Sa katimayam, may ilang produkto na gumagamit ng low-quality creamer na maaaring may trans fat na kilalang nakapagpataas ng panganib sa sakit sa puso. Bukod dito, ang kakulangan sa nutritional label ay nagiging hadlang upang malaman kung ang iniinom ay ligtas o hindi. Ayon sa mga prinsipyo ng food safety, ang mga produktong hindi standardized o walang sapat na regulasyon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa kalusugan, lalo na sa may edad na mas sensitibo ang katawan. Sa halip na makatipid, maaaring mas mapamahal pa sa gastusin sa gamutan. Kaya mas mainam na piliin ang mga kape na may malinaw na label, kilalang brand at may kalidad na sangkap upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang komplikasyon. 3 mas malusog na lokal na pagpipilian. Sa halip na mga processed 3-in-1 coffee, may mas malusog na lokal na alternatibo ang mga senior. Una, ang Barako Coffee mula sa Batangas ay natural, matapang, at may mataas na antioxidants na nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo. Hindi ito tulad ng instant coffee na kadalasang may halong asukal, creamer, at artificial additives na maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar at kolesterol. Ang kapeng Barako ay kilala rin sa pagiging purong kape, walang halong kemikal, kaya mas ligtas ito para sa pang-araw-araw na konsumo, lalo na sa mga may edad na nais mapanatili ang malusog na puso at ugat. Bukod dito, ang pag-inom ng kapeng Barako ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng enerhiya at alertness nang hindi gaanong naapektuhan ng katawan kumpara sa mga processed coffee mix. Dahil ito ay sariwa at kadalasang locally sourced, mas natitiyak ang kalidad at benepisyo nito. Maaari ring itong timplahin ayon sa sariling panlasa, maaring walang asukal o may kaunting natural sweetener lamang. Sa simpleng pagbabagong ito, mas napapangalagaan ng mga senior ang kanilang kalusugan habang patuloy na na-enjoy ang kanilang paboritong inumin araw-araw. Ikalawa, ang kapeng robusta na walang asukal ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga nais ng natural na dagdag lakas sa araw-araw. Kilala ang robusta sa mas mataas nitong caffeine content kumpara sa ibang uri ng kape, kaya mas mabilis nitong napapawi ang antok at pagkapagod. Dahil wala itong halong asukal o artificial additives, mas ligtas ito para sa mga senior at sa mga nagbabantay ng kanilang blood sugar levels. Bukod dito, may taglay din ditong antioxidants na tumutulong sa paglaban sa mga free radicals na maaaring magdulot ng iba't ibang sakit. Sa simpleng pag-inom ng purong kapeng robusta, nakakabit mo ang malinaw na isipan at sapat na enerhiya upang magawa ang iyong mga gawain sa buong araw. Tandaan lamang na inumin ito sa tamang dami upang maiwasan ang sobrang caffeine na maaaring magdulot ng kaba o hirap sa pagtulog. Ikatlo, ang brewed native coffee o kapeng pinakuluan ay itinuturing na mas ligtas at mas natural na opsyon para sa mga senior dahil hindi ito kadalasang nilalagyan ng creamer, artipisyal na pampalasa o refined sugar. Sa halip, ito ay purong kape lamang na mula sa simpleng proseso ng pagpapakulo ng giniling na butil ng kape na karaniwang ginagawa sa mga probinsya sa Pilipinas. Dahil dito, mas nababawasan ang mga sangkap na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan, lalo na sa may diabetes, mataas na presyon o problema sa puso. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pure black coffee ay maaaring magbigay ng benepisyo sa brain health dahil nakakatulong ito sa pagpapasigla ng utak at maaaring magpababa ng risk ng cognitive decline tulad ng memory loss sa pagtanda. Meron din itong natural na antioxidants na tumutulong labanan ang pamamaga sa katawan o anti-inflammatory effects. Bukod dito, maaari rin itong makatulong sa metabolismo na tumutulong sa mas maayos na pagproseso ng enerhiya ng katawan. Para sa mga senior, ang pagpili ng native brewed coffee ay mas mainam dahil ito ay mas simple, mas natural at hindi labis sa additives. Sa tamang dami lamang, maaari itong maging bahagi ng mas malusog na pang-araw-araw na lifestyle. Pangwakas na kaisipan. Sa huli, mahalagang tandaan na ang kape ay hindi lamang pampagising, kundi maaari ring maging salik sa ating pangmatatalang kalusugan. Para sa mga senior, ang tamang pagpili ng kape ay kasing halaga ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang mga karaniwang 3-in-1 brands tulad ng Nescafe, Kopiko at Great Taste ay maaaring masarap at convenient, ngulit madalas ay puno ng asukal at additives na hindi angkop sa pang-araw-araw na konsumo.
Sa kabilang banda, ang mga natural na kape tulad ng Barako at brewed black coffee ay mas ligtas at mas may benepisyo sa katawan. Hindi kailangang tuluyang itigil ang pag-inom ng kape, kundi maging responsable lamang sa pagpili. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mas mapapahaba natin ang buhay at mapapanatili ang lakas ng ating mga binti at kasukasuan kahit tayo ay tumatanda na. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.